Ito na mga guys. Grabe na ito. Talagang umami na ang Malacanang mga guys. Umami na. Makukulong na ba si Tamba? Tamba Luslos, makukulong na ba? O gumagawa lang ng gimmick ang Malacanang o di kaya umiiwas na pusoy lang. Panoorin natin mga guys. Wala nang mahabang intro pa. Ito na. Pasok! Ito na nga, naglaglaga na nga ba? O baka naman na booking lang at nadulas? Hindi ko natin alam. Kaya panoorin nyo itong video na ito dahil papakita natin kung paano po nagkakagulo at naglalaglaga na. At higit sa lahat to, malalaman natin kung sino talaga ang tarantado sa gobyerno. Yan ang importanteng malaman natin eh. Ha? O ito. Kasi kaganina o kahapon, depende kung kailan nyo mapapanood to, tila nilaglag ni Bersamin. Alam naman po natin, sino po ba si Bersamin? Si Bersamin naman po, ang Executive Secretary sa madaling salita, parang Malacanang na ho ito. Ibig sabihin, ito ho ang kanang kamay ng ating presidente. So, ibig sabihin, parang si Bongbong Marcos na po ang nagsasalita dito pag ito ang nagsalita. Kasi nga, ito ho ay Executive Secretary. Tinanong sa kanya tungkol doon sa budget. Tila iba na yung tono compare doon sa una na kanilang mukhang nakapanood sila ng ating video Kasi sabi ko naman po sa inyo, tama naman po si Marcos by saying na hindi siya pumirma ng blanco. Tama naman po yun. Talaga namang hindi siya ang pumirma ng blanco. Pero ang importanteng maunawaan natin dito ay ang sinabi ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay yung sa BICAM report. Yun po yun. Ibig sabihin, sa kamera ho nagkaroon ng magic dyan. Pinaliwanag na po natin yan. Panoorin nyo sa mga nakaraang video natin. Pinaliwanag natin kung paano nagkaroon ng magic dyan. Ngayon, ito ang siste. Ngayon, nung una, ang sinabi nila parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. But this time, alam na po nila. Mukhang na-orient na po sila o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po. Ito na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok! ES lang po. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun! Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ibig sabihin meron pa rin. Di ba? Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jude at saka si Jay Guevara. Tapos umorder ako. Umorder ako ng crispy pata. Di pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin importante. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni Jay Guevara, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Meron nung kumain nung crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea?
Ayun po ang siste ho dito. Sabi niya nga, merong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan-ganyan. And all the same-minded people. Ngunit datapot subalit. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, ito po kaya ay nadula si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magko-conclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion kong ito yung pagsabi niyang and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po parang parang sinasabing you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayunpaman, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulong Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir, parang tila, sandali. Kaya nga ako may iba akong opinion. Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadula si Sir. Kasi tingnan ninyo, bigla siyang kumabig ng konti. Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yon. Pakingge. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, iyan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyong, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi, Mr. Sir Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte o di kaya ang kagalang-galang, no? Sobrang daming galang nun, At matapang na si Ungab, hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco. Kaya lang, kahapon nga din may statement din hindi ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila iba daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo. Merong version na blanco at nung dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ho ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte na meron discrepancy along the way. So sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga,
Sir, ako ha, ito, suwestiyon ko lang ito. Kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan eh. Di ba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo. Hindi ibig sabihin nagtuturo, pinapangaralan. Hindi yun ha. Ibig sabihin, isinesegue sa inyo ang sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inutos nila o niya sa media na ang presidente, tanungin nyo. Ituro nyo sa presidente ang sisi, ganun. O, sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali? Oh, umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po, hindi sumasagot. Ha? Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video kahapon. Yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw, pero hindi naman mukha nagmamadali. Umiiwas sa media. Hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is tahimik tayo, ituro natin, kayong mga media, ang interview nyo, Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila. Kaya sir, ako ito, basa ko lang ito. Baka naman ipinapasa na lang sa inyo ang sisi. Baka naman may girian na kayong nagaganap at sa inyo na lahat ng kapalpakan. 'Di ba? Hindi ho kaya? Hindi, ako ito ang mukhang nakikita ko eh. Sa bagay na yan, dahil BICAM report yan eh. BICAM report yan. Bakit nung una, sir, GAA ang sinasabi ninyo? Hindi, ito hindi naman sa tayo. Pero, sir, di ba ho ang una, ang nireaksyonan ninyo, wala kaming, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente na GAA. Wala siya. O bakit ngayon, ang bukang bibig nyo na, BICAM report? After how many days? Kasi nga, sir, lagi ko sinasabi itong paulit-ulit, lalo na sa mga government official, bago kayong mag-react, pag tinanong kayo, sabi ni ganito ka daw, ganyan bla bla, wag muna kayong mag-react. Kung hindi nyo naman personal na narinig o napanood yung tao nagsasalita. Kasi it's just a matter of one word can change everything. Mantakin mo, GAA yung una ninyong sinasabi na wala kaming pinirmahang blanco sa GAA. Ang tunay naman sinabi, BICAM report. So, ibig sabihin, pinalitan lang yung GAA, yung BICAM report ng GAA para linlangin kayong sumagot kayo ng palaban doon sa nagsabi na BICAM report. Pinalitan yung salita. So yun nga po yung payo natin sa mga government official bago nyo ibuka mga bibig ninyo. Dahil ang mga media, tarantado po talaga yung mga yan. Para may istorya, hindi kaya may utos sa kanila, para po sila ay makakuha ng istorya at makakuha ng sahod doon sa nag-utos sa kanila. Itatanong nila ang mali. Kaya ingat po tayo bilang mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Yun. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yun! Alam nyo naman pala si Ray, bakit kayo nag-react noong una? Na GAA. Hindi po GAA.
Kaya nga sir, tamang-tama ho yung siba. Kaya nga sinabi ko ng mga nakaraang araw, sir, I think you are just answering a wrong question. That's why na wrong ang sagot ninyo. But this time, at least tinama nyo na. Wala kaming kinalaman dyan. BICAM report yan. O, malinaw na malinaw. BICAM, sumagot kayo ngayon. Tinuturo na sa inyo ng Malacanang, kayo ang dapat sumagot. BICAM, sumagot kayo! Gago! Hindi, yan talaga ang dapat eh. Sila ang sumagot. Bakit si Escudero lang ang sumasagot? Tama, mali. Romualdez, sumagot ka. Martin, sumagot ka. Nasa iyo na ang bola, ika nga. Binato na sa iyo ng Malacanang ang bola. Hindi sa amin yan. BICAM report yan. So sila ang pasagutin nyo. Baka daw po lumaki ang gastos ng gobyerno. Lalaki ang gastos? Dahil? Maubos ang supply ng bala. Ito ho ba isang frustration na ba ito? Kasi nga, pagod na pagod ka na sa usapin ng corruption. Talaga gusto mong makitang binabaril na. Ha? In view of the public, itong mga sinasabing corrupt na ito. Doon sa mga humihiling ng... pagbigyan daw po natin itong issue ng firing squad sa mga corrupt. Sino to? Marami sa kanila po, baka tulog pa ngayon. Baka daw po lumaki ang gastos ng gobyerno. Lalaki ang gastos? Dahil? Maubos ang supply ng bala. Yung iba dito, grabe, no? Sir, kayo po ay nagsusulong nitong Death Penalty for Corruption Act. Opo, ma'am. Wala na talagang iba, ma'am. To stop corruption in our country, not unless you'll penalize them by death penalty. Kaya nga sinulong ko sa Kamarayan, ma'am, yung death penalty by firing squad. Sabi ko, pag nasampulan niya ng isa, ma'am, hihinto lahat yan. Ang Pilipino, ang ugali natin, habang hindi nasampulan, hindi hihinto po eh. But on my part, being a first-timer congressman, a former OFW, masakit sa akin, nagtatrabaho kami as OFW, tapos nakikita natin yung pera ng ating bayan, hindi na pupunta sa magandang lugar, inuubos na ng mga buhay at mga kurakot. That is why, I think about it, sabi ko, it's about time to have those in our country. Penalize them by firing squad, ma'am. Depende po, ma'am, sa korte, no? Pag sinabi ng Sandigan Bayan, okay, ikaw ay confirm na positive na isa kang corrupt na opisyalis ng bayan natin. Then, sinabi ng Sandigan Bayan, okay, you're sentenced to death by firing squad. Then, yun. We will go by that. Very simple. Wala nang mahaba. Yung maraming proseso kasi marami pong mga politicians na patawaran na ganito. But still, until now, bumabalik sa pwesto. So, how can we control such in our country? If such thing keep on going on in our country, wala pong mangyayari sa ating bansa. Kawawa po ang Pilipinas. Naiwanan na po tayo ng ibang bansa. Supposedly, we are one of the most richest country in Southeast Asia. But then, because of this present situation na nangyayari sa ating bansa, wala po mangyayari pag hindi po natin lagyan ng pangil ang ating batas. That is why napag-isipan kong gawang itong bill sa Congress. Sana po masuportahan ang aking kasama sa Kamara. Parang ang dating po ba sinasabi nyo ngayon yung justice system that we have, hindi po talaga epektibo sa pag-penalize dito po sa mga corrupt officials na meron tayo? I can say, ma'am, 80 to 90% is not that effective, ma'am. Kasi, tignan mo, yung iba nawawalan sa pwesto, diba? Natulan. Pero, on the other hand, nakikita mo, nandun pa rin kasi malakas siya kay paring Santiago, nandun siya. For example, nandun pa rin, may position pa rin. Sabi ko, kailan mapuputol to? Kailan mapipigilan to? If we will not put a total stop on this. Sabi ko,
If ever may nahatulan, then they're convicted and they're subject to death penalty by means of firing squad. That's very simple as that. Kasi pag marami pa tayong tanong, para marami pa tayong kwento, wala mangyayari po. Ganun ang ganun pa rin. Ang sabi nyo kay Chacha, kasi bakit nakakabalik pa sa pwesto itong sinasabi ho ninyo ng mga magnanakaw, no? Kapag sinintensyahan ng kaninyo ay Sandigan Bayan ng firing squad. Yan po sabi nyo, di ba? Opo. Pero sa inyong panukala, actual, ang mga ang mga panuntunan ay kinakailangan pa ng final decision ng kataas-taasang hukuman. Opo. Diba? So, meaning, ano magiging pagbabago doon kung meron nga tayong problema po din, with all due respect, sa hudikatura sa ating pong justice system dahil baka sinasabi nyo na mahatulan ng firing squad sa Sandigan Bayan, kinalaunan, ma-reverse ang kanilang desisyon po sa kanilang appeal o kaya balik rin po ng Supreme Court.